Hello guys, nandito na naman tayo at ito, pag-usapan lang natin ang balitang balita na nahuli na raw itong si Isprikitik. Ang tanong, nahuli na nga ba? At ito ang ating pag-aralan, okay? Guys, personally, wala akong alam kung nahuli na ba talaga o hindi. Maging ang ating puting kabayo ay clueless. Pero ang sabi ng ating puting kabayo, aba, itong si Wenky na kapatid ni Isprikitik na dyan nakatira sa Batasan Hills, mukhang tahimik. Tahimik ang pamilya at walang imik. Maging ang ambience sa lugar na yon ay tahimik. Dito sa may Batasan Hills, particular, dyan malapit sa ilang-ilang. So, ang tanong, anyari, may katotohanan ba o wala? O ang tanong, baka naman sila rin ay nag-iisip kung merong katotohanan ito o wala, sapagat ayon sa ating puting kabayo, itong si Bato talaga ay walang communication sa labas. Iilan lang yung kanyang pinagkakatiwalaan pero hindi ito gumagamit ng cellphone. Okay. Ngayon, kung ito ay totoo, natural, ang dapat gawin ng gobyerno ay manahimik, itanggi, at pabayaan na kapag nandun na sa dahig, na ilipad na, tsaka lang i-announce. O kaya naman, tumawag sila ng reporter kapag nasa Villamor na, o kaya ay ang eroplano, at nakalipad na, at maglaland sa either panibagong bansa para mag-transfer, connected flight, tsaka lang nila i-announce na sabihin sa media, ayan media, nakalis na, at ibabalita ng mga media, ayan na po, at kakalipad lang ng eroplano na sinasakyan ni Senator Isprikitik papunta sa daig. So pwede yun. So mas maganda na pasikreto na lang kung ito ay totoo, dahil nga maaaring ang ating mga kapulisan at ang ating gobyerno ay masama ang karanasan sa ganitong mga pangyayari sa inaasal nitong mga kapartido at mga kapartido ni Isprikitik at mga didilis. Isipin mo nga naman, kung malalaman pa at ipapakita pa sa media, di magkakaroon pa ng pagkakataon na tumakbo sa Supreme Court at magrally-rally at magkagulo at eepal na naman itong mga senador, samantalang pwede namang gawin ng tahimik, di ba? Dahil may warrant naman. Diba? Di gawin na lang ng tahimik at pag nandun na, bahala na si Batman, bahala na si Robin. Diba? So ganon. Pero, si Binibini Baklanghari nag-post na, ayun nga daw, may nag-tridor habang si Bundok, si Jimmy Tagabundok, nagsabi naman na, sana hindi raw totoo, pero binura na niya yung mga post niya, Kasi dito sa dalawang ito, wala naman dito totoo talaga, Puro fake news rin itong dalawang ito. Lalo na si Binibini Baklanghari. Papaniwalaan mo ba yan? Ang pagpo-post ni Binibini Baklanghari yun, malamang, hinuha lang niya at kinuha kay Jimmy Tagabundok. Ngayon, si Jimmy Tagabundok, hindi ko alam kung saan kinuha ang chismis, okay? Pero ito yun, guys, May isa pa tayong teorya dyan, okay? Hindi kaya ito ay para lamang guluhin at tanggalin ang focus kahit kaunting sandali, mawala ang focus ng tao, mawala ang usapin sa mabigat na revelasyon at mabibigat na nakita natin na revelasyon galing sa witness dito sa impeachment trial. Sapagkat napakabigat ng mga nabulgar dito, isipin mo, lahat ng confidential funds na ginamit sa DepEd at sa Office of the Vice President, may liquidation pero walang detalye, walang dokumento. Ang daming mga kalokohang programa, lalo na sa DepEd. Saan ka nakakita? DepEd, ang pinapasurveillance mo ay teacher at mga estudyante. Baka doon na-infiltrate na. Ang malupit pa, buti kong colleges, ang malupit pa, mga schools na nasa elementary. What the heck, yung mga bata? Baka daw mga terorista na. Pati yung mga teacher,
sinusurveillance, dun daw ginastos ang lupit. Meron pang pinaggastosan, Christmas party, galing sa confidential funds. Ang tree planting, confidential funds rin. Paano ba naging confidential ang tree planting? At itong mga award pa, ano yun? Pa-award sa Christmas. Pero lahat yan, wala ng dokumento, wala pang resibo. Pati ang mga gamot na pinagbibili, wala rin mga resibo. Isipin mo yan. O di ba ga? Ngayon, ang sasabihin nila ipinamigay. Ibinili ng gamot, sabi ng mga didilis, para ipamigay. Ibinili ng gamot para ipamigay. Ang tanong, nasa ng resibo? Asa ng resibo ng mga taong nakatanggap? Asa ng resibo ng pinagbilhan? O di ba ga? So ito ay mabibigat na revelasyon na lumabas sa impeachment trial. Ito ay ano pa lang ito ha? Kumbaga tip of the iceberg pa lang ito. Pagdating dito sa confidential funds, no? Tip of the iceberg pa, hindi pa ito malalim na malalim. Pero, ano na talaga, lubog na itong si Inday Sayad rito. Hindi nga makaporma itong si Michael Poway. Paano siyang puporma? Kasama siya doon. Involved siya doon. Kasama siya sa mga nagpasa ng mga dokumentong mga sablay, di ba? Na walang maipasa. At kasama rin siya sa humingi ng meeting para sabihan ng COA na please, wag na kayong maglabas ng audit of observation audit observation memorandum. So nakipag-meeting sila para dito sa query nila, di ba? Na tinabla nitong ating witness ayon sa kanyang salaysay. Pero, 'di ba? Kasama si Michael Powa. Ngayon, mabigat talaga ito dahil hindi nila mapahindihan, hindi nila ma-debunk, kaya ang gagawin nila i-divert. Ngayon, kaya kung ito ay hindi totoo, maliwanag na dinadivert nito ang taong bayan. Okay? Kung totoo naman ito, malalaman natin 'yan sa mga susunod na araw, sapagkat yun nga, ang mismo ang mga kapatid ni Esprikitik ay tahimik. Iniisip ko dahil wala talaga silang alam, or pwede rin naman sila ay may alam at may katotohanan, di ba ga? So hindi pa natin malaman ngayon sapagkat may nagsasabi baka daw may nagtraidor, sabi ni Binibini Baklang Hari, baka daw nagtraidor, at ang iniisip ng marami nagtraidor ay si Alan Cayetano na. Pero, magko-communicate pa ba si Esprikitik kay Alan Cayetano? Kay Chupetra? Matapos siyang ipahamak nito? Matapos siyang muntik mahuli? Dahil kay Chupetra, tingin ninyo magko-communicate? Ang tingin ko na magko-communicate siya ay dito kay Jimmy Buntok pa, pwede dahil abogado niya, or kay Robin Padilla na ilan sa kanyang mga bodyguard, alam ko, ang tumulong sa pagtakas nitong si Esprikitik. At magpahanggang ngayon yata yung ilang bodyguard ni Robin ay nandoon. Yung personal bodyguard niya ay kasama ni Bato. So kung may magtatraidor, baka rito. Ang isa pang pwede magtraidor dyan, alam nyo, mismong taga Davao City na nakatira, mga residente ng Davao City, na sino? Sino pa ba? Yung galit dito ngayon sa mga kapwa niya vlogger, si Tio Moreno. Bakit? Kasi hindi nakapunta sa dahig. Masama ang loob. So bilang ganti, hindi siya makaganti rito dahil hawak ni Inday Sayad, malamang baka ito na lang ang iginanti. Mapipiko na naman natin sa atin nito si Tio Moreno. Talaga pipikunin natin yan. Hintayin mo ha. May content ako sa'yo, Tio Moreno ha. Binalatan mo si Lovely ha, ng mga fake news mo hintayin mo lang. Pero yun lang. So tingnan natin kung may nag-traidor ba. Posible. Nahuli ba talaga? Posible na nahuli. Posible rin na hindi. Bakit? Dahil nga, idinadivert lang ang ating atensyon. Kaya medyo maging maging mapanuri, okay? So, hintayin lang natin mga susunod na mangyayari, okay? So, ilang sa mga bobong didilis dyan, ng mga may sayad, amoy luga at baluga, manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!